Kwento, Bahagi 1. Hindi ko kailanman inakala na ang pagbalik ko sa lumang bahay ng aking lolo't lola ay magiging simula ng isang kakaibang karanasan. Matapos ang kanilang pagpanaw, naiwan sa akin ang bahay na ito, puno ng alaala at kasaysayan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, nagpasya akong bumalik dito, marahil upang alalahanin ang mga masasayang alaala ng aking kabataan. Ang bahay ay tila hindi nagbago. Ang mga antigong muebles, ang mga lumang larawan sa dingding, at ang amoy ng kahoy na luma ay nanatili. Ngunit may kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa akin mula sa simula pa lamang. Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin habang ako'y pumasok. Habang inaayos ko ang mga kagamitan sa sala, narinig ko ang unang bulong. Jose. Isang malamig na boses na tila nagmula sa isang malayong sulok ng bahay. Tumigil ako, nanlalamig ang buong katawan. Walang ibang tao sa paligid, ngunit malinaw kong narinig ang pangalan ko. Kinabukasan, habang ako'y naglilinis, muli ko na namang narinig ang boses. Jose. Ngayon, mas malinaw at tila mas malapit. Pumilis ang tibok ng aking puso. Naglibot ako sa bahay, nagbabakasakali na baka may ibang tao. Ngunit wala akong natagpuan. Sa gabi, habang ako'y nakahiga at sinusubukang matulog, muling bumalik ang boses. Jose, tulong. Ang mga salitang iyon ay pabalik-balik sa aking isipan at ang aking pagkamausisa ay unti-unting napapalitan ng takot. Sino ang tumatawag sa akin? At bakit tila puno ng dalamhati ang boses na iyon? Minsan, habang nakaupo ako sa sala, isang lumang album ng larawan ang natagpuan ko. Isa sa mga larawan ay naglalaman ng imahe ng aking dating kaibigan, si Marco. Isang matalik na kaibigan na matagal nang nawala. Biglang bumalik ang mga alaala ng aming kabataan, ang aming mga tawanan, at ang mga lihim na aming pinagsaluhan. Sa pagkakaalala ko, si Marco ay biglaang nawala. Wala nang nakakita sa kanya matapos ang isang insidente sa eskwelahan. Walang bakas kung saan siya nagtungo at ang kanyang pagkawala ay nanatiling misteryo. Habang iniisip ko ang lahat ng ito, muling bumalik ang boses. Mas malinaw, mas puno ng pighati. Jose, tulong. Nandito ako. Nang gumising ako kinabukasan, isang malamig na simoy ang bumalot sa akin. Ang mga pinto ay tila kusang nabuksan, at ang mga kurtina ay humahampas sa hangin. Ang takot ay unti-unti nang kumakain sa akin. Ano nga ba ang nangyayari sa bahay na ito? Habang sinusubukan kong alamin ang pinagmulan ng mga kakaibang pangyayari, napansin ko ang isang maliit na pinto sa ilalim ng hagdan na hindi ko napansin noon. Ang pinto ay tila maingat na nakatago at ang hawakan nito ay may mga kalawang na. Nagsimula ng umusbong ang aking pagkamausisa. Ano kaya ang nasa likod ng pintuan? Habang nakatayo ako sa harap ng pinto na iyon, narinig kong muli ang boses ni Marco, mas malapit, mas puno ng pagmamakaawa. Jose, tulong. Buksan mo. Sa pagkakatong iyon, alam kong oras na para buksan ang pinto at tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga bulong sa dilim. Nang gabing iyon, hindi ko maalis sa isip ko ang tinig na kumakaway sa akin mula sa dilim. Parang humahaplos sa aking balikat ang malamig na hangin, tila tinatawag ako pabalik sa isang alaala na hindi ko alam kung gusto ko bang balikan. Sino ang tumatawag sa akin? At bakit? Nakatitig ako sa kisame ng aking silid. Tila ang bawat anino ay may sariling buhay, gumagalaw ayon sa ihip ng hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Ang orasan sa dingding ay tila bumabagal ang pagtiktak. Ang bawat segundo ay tila isang minutong naglalakad sa aking pandinig. Sa bawat pagkurap ko ng mga mata, ang paligid ay parang lumalala. Nagiging mas malamig, mas misteryoso.
Dahan-dahan akong bumangon mula sa aking kama. Isang bagay ang nagtutulak sa akin na bumaba sa sala. Tila may alon ng enerhiya na humihila sa akin patungo sa hagdanan. Habang bumababa ako, ang bawat yabag ko ay tila naglalabas ng mga halimuyak ng alikabok at antigong kahoy, nagpapalutang ng mga alaala ng nakaraan. Pagdating ko sa sala, napansin kong bukas ang pintuan ng lumang aparador. Dati itong sarado at may lumang kandado pa nga. Ngunit ngayon, tila isang imbitasyon ito, isang pinto, patungo sa hindi kilalang bahagi ng bahay na ito, o marahil, ng sarili ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong nilapitan ang aparador. Sa loob nito ay may mga lumang litrato, mga alaala ng isang panahon na tila ba'y hindi ko na maalala. Isa sa mga litrato ang agad na pumukaw sa aking pansin. Isang masayang grupo ng magkakaibigan sa isang lugar na pamilyar, ngunit hindi ko matukoy. Doon ko siya nakita, si Miguel, ang matalik kong kaibigan noong kabataan ko. Nakatayo siya sa gitna, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Ngunit bakit hindi ko maalala ang araw na yon? At higit sa lahat, bakit tila may bumubulong sa akin mula sa likod ng litrato? Miguel, mahinang bulong ko. Nagsimulang magbago ang hangin sa paligid ko. Tila may malamig na dampi sa aking batok. Biglang bumukas ang ilaw mula sa kusina. Nagbigay liwanag sa madilim na silid. Pero walang tao sa kusina. Tanging ang mga anino lamang ng mga kasangkapang nasa loob ang nandoon. Parang may nag-anyaya sa akin na pumasok. Habang lumalapit ako, naramdaman ko ang bigat ng kapaligiran. Ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Miguel? Ang tawag ko muli, ngunit ang boses ko'y nagbabalik lamang sa akin. Tila ba'y minamaliit ang aking pagdududa. Walang sumagot. Subalit sa isang iglap, naramdaman kong may dumaan na malamig na hangin sa aking tagiliran. Napalingon ako at sa gilid ng aking mata ay may nasilip akong anyo, isang anino na pamilyar, ngunit hindi ko mawari. Nang ako'y magsimula ng umatras, narinig ko ang isang malambing na bulong. Tulungan mo ako. Isang malamig na panginginig ang bumalot sa akin. Parang may kamay na humawak sa aking balikat. Hindi ko lubos na maipaliwanag ang aking nararamdaman. Takot, pagkalito, ngunit higit sa lahat, isang kakaibang uri ng pananabik. Bigla kong naalala ang isang insidenteng matagal nang nakabaon sa aking alaala. Si Miguel at ako ay madalas maglaro sa isang lumang bahay malapit sa amin. Isang araw, hindi siya umuwi. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan siya sa loob ng lumang aparador, walang buhay. Ang kanyang pagkawala ay napalitan ng katahimikan at mga katanungang hindi na naiwanan ng kasagutan. Ngayon, sa harap ng aking nararamdaman ko na parang bumabalik ang mga alaala. Ang mga tanong na pilit kong ibinaon sa limot ay nagsisimulang magpakita. Ang bahay na ito, ang mga anino, at si Miguel, lahat sila ay tila bahagi ng isang puzzle na matagal ko nang hindi nabubuo. Dahan-dahan lumapit ako sa kusina. Ang mga anino sa paligid ko ay tila naglalakad kasabay ko, parang mga bantay na nagmamasid. Tumigil ako sa tapat ng lamesa kung saan naroon ang isang lumang radyo. Ang radyo ay biglang nagbukas at mula rito ay narinig ko ang isang pamilyar na boses. Kaibigan? Ang sabi ng boses, puno ng hinanakit at pagnanasa. Bakit mo kami iniwan? Nagulat ako. Ang boses ay kay Miguel, o kung sino man siya ngayon. Naghanap ako ng sagot sa aking isipan, ngunit bago ko pa man mabigkas ang mga salita, biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw. Ang pintuan ng aparador ay muling bumukas, at sa loob nito ay may nakatayo na anino. Nakatingin sa akin. Naghihintay. Sa puntong iyon, alam kong hindi ko na matatakasan pa ang aking nakaraan. Sa kabila ng aking takot, isang bagay ang malinaw.
Kailangan kong malaman ang katotohanan. At sa paglapit ko sa anino, nararamdaman ko ang isang halong kaba at pag-asa. Ngunit, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Ano ang naghihintay sa akin sa kabilang ibayo ng aparador? Matapos ang sunod-sunod na gabi ng pagkabalisa at pag-aalala, nagdesisyon akong alamin ang pinagmulan ng mga tawag na naririnig ko sa loob ng lumang bahay. Ang pag-aakalang baka ito'y gawa lamang ng aking imahinasyon ay tila nawalan ng saysay nang marinig kong muli ang aking pangalan. Gabriel. Ito'y malamig. May halong lungkot at hinagpis. Ngunit tila pamilyar. Sa aking pagtindig, naramdaman kong kailangan ko nang tapusin ang misteryong bumabalot sa aking tahanan. Napagpasyahan kong magtungo sa attic ng bahay. Simulat sa pool ay nararamdaman kong may kakaiba sa lugar na iyon. Kung mayroong isang bahagi ng bahay na dapat kong siyasatin, iyon ay ang attic. Habang paakyat, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Tila may puwersang pumipigil sa akin. Ngunit hindi ako nagpatinag. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pagdating sa tuktok, nakita kong sarado ang pinto. Hindi ko matandaan kung kailan ko ito huling binuksan o kung may nagbukas pa ba nito mula nang ako'y lumipat dito. Sa aking paglingon sa paligid, napansin kong may mga alikabok na bumabalot sa bawat sulok. Huminga ako ng malalim at marahang binuksan ang pinto. Isang malamig na simoy ang bumungad sa akin, kasabay ng kakaibang kilabot na dumaloy sa aking katawan. Sa gitna ng silid, may isang lumang kahon na tila matagal nang nakalimutan. Nakasulat sa ibabaw nito ang pangalan ng dati kong kaibigan, si Luis. Hindi ko maiwasang magtaka kung paano ito napunta rito. Matagal nang patay si Luis. Nasawi siya sa isang aksidente noong kami mga bata pa. Ngunit bakit narito ang kanyang mga gamit? Habang tinititigan ang kahon, muling umalingaw-ngaw ang boses na tumatawag sa akin. Ngunit ngayon ay malinaw na malinaw. Gabriel, tulungan mo ako. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ng kusa ang kahon. Dahan-dahang lumabas mula rito ang isang lumang larawan. Larawan namin ni Luis noong kami ay mga bata pa. Sa likod nito ay may nakasulat na mensahe. Huwag mo akong kalimutan. Nagbalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga masasayang araw na magkasama kami at ang araw ng aksidente. Ako ang nagmaneho ng kotse nang mangyari iyon. Isang pagkakamali, isang iglap ng kawalan ng ingat at nawala si Luis. Ang lahat ng ito'y matagal ko nang sinubukang ibaon sa limot. Ngunit ngayoy bumabalik upang ako'y usigin. Napaupo ako sa sahig. Hawak ang larawan. Doon ko naramdaman ang presensya ni Luis. Parang siya ay nariyan lamang sa tabi ko. Bakit ka nandito, Luis? Tanong ko, kahit alam kong wala siyang pisikal na anyo upang sumagot. Subalit, sa gitna ng katahimikan, isang malamig na hangin ang pumulupot sa akin. At narinig kong muli ang kanyang tinig. Gabriel, hindi ko sinasadyang manatili dito. Ako'y natrap sa pagitan ng mga alaala at pagsisisi. At hindi ako makalaya. Kailangan kong malaman kung pinatawad mo na ang iyong sarili. Hindi ko alam ang isasagot ko. Matagal ko nang pinatawad si Luis. Ngunit tila hindi ko pa napapatawad ang aking sarili. Sa kabila ng lahat, ang bigat ng konsensya ay tila nakaukit na sa aking puso. Habang iniisip ko ito, biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga alikabok ay tila nagkakaroon ng sinag mula sa isang hindi maipaliwanag na pinagmulan. At sa gitna ng liwanag, lumitaw ang anyo ni Luis. Hindi siya mukhang multo na puno ng galit o poot. Sa halip siya'y nagniningning, puno ng kapayapaan. Gabriel, oras na para mapatawad mo ang iyong sarili. Hindi mo ako sinasadyang saktan. Tayo'y parehong biktima ng pagkakataon. Sa mga salitang iyon,
Naramdaman kong unti-unting nababawas ang bigat sa aking dibdib. Parang may malamig na hangin na dumaan at unti-unting nawala ang anyo ni Luis sa liwanag. Sinusubukan kong habulin siya, ngunit alam kong hindi na ito kinakailangan. Akala ko'y tapos na ang lahat, ngunit sa paglingon ko sa kahon, may nakita akong piraso ng papel na hindi ko napansin kanina. Isang lumang sulat mula kay Luis. Nang buksan ko ito, halos hindi ako makapaniwala sa nakasulat. Gabriel, alam kong darating ang araw na mabubuksan mo ito. Mayroong sikreto ang bahay na ito na matagal nang itinago. Hanapin mo ang lihim sa ilalim ng sahig, sa silid kung saan tayo huling naglaro. Doon mo ako tunay na makikita. At sa sandaling yon, ang mga ilaw sa attic ay biglang namatay. Sa dilim, narinig ko ang isang bulong. Huwag mo akong kalimutan, Gabriel. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Takot ba ito o pag-asa? Ngunit isa lang ang sigurado. May mas malalim pang dahilan kung bakit ako narito. Hindi pa ito ang katapusan. Bumalik ako sa silid na may lampara, ang tanging liwanag sa lumang bahay na ito, habang ang malamig na hangin ay tila sumasayaw sa bawat sulok ng lugar. Ang pagkaluskos ng mga dahon sa labas ay parang mga bulong na nagdadala ng mga alaala mula sa nakaraan. Hindi ko maialis sa isip ko ang mga tawag na naririnig ko, ang pangalan ko. Binibigkas ng isang tinig na hindi ko mawari kung kanino. Sa kabila ng pagkabagabag, may kung anong nagtutulak sa akin na manatili at alamin ang katotohanan. Habang tahimik kong iniinom ang nalalabi kong kape, biglang bumukas ang luma at nanginginig na pinto ng aparador. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito mula nang bumalik ako sa bahay na ito. Ngunit ang bawat kilos ng mga bagay dito ay tila mas nagiging mas nakakatakot. Tumayo ako. Lumapit at sinilip ang loob ng aparador. Wala akong nakita kundi alikabok at ilang kalat na naiwan ng mga nauna. Ngunit may kakaibang amoy, parang bulok na kahoy at lumang papel, na tila bumabalot sa hangin. Sa paglingon ko, nakita ko ang refleksyon ko sa isang dating makintab na salamin na ngayon ay puno na ng kupas na mantsa. Ngunit hindi ko inaasahan ang nakita ko sa likod ko. Isang anino na hindi ko maipaliwanag. Isang silweta na hindi ko inaasahan na makita. Parang may tumayo sa likod ko at sa isang iglap, nawala ito nang ako'y humarap. Benji. Muling tumawag ang tinig. Ngayon, mas malinaw at mas malapit. Alam ko na ang tinig na yon, kahit ilang taon na ang lumipas. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ito muli. Ang boses ni Carlo, ang kaibigan kong matagal nang nawala, o dapat kong sabihing matagal nang namatay. Carlo? Bulong ko sa hangin, bagamat alam kong walang sino man ang makakarinig. Ikaw ba yan? Walang sumagot. Ngunit sa halip, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng hangin sa paligid ko. Para bang may presensyang dumaan sa tabi ko. Noon ko naalala ang mga huling araw namin ni Carlo. Ang aming mga plano, ang aming mga pangarap, at ang huli naming pag-uusap na nauwi sa isang masakit na bangayan. Huli na nang malaman kong iyon na pala ang huling pagkakataon na makikita ko siya. Muli akong naupo sa silya, ang bigat ng lahat ng alaala ay tila nagiging pasaning, di ko kayang buhatin. Napapikit ako. Umaasang baka sa pagdilat ko ay magising na ako mula sa bangungot na ito. Ngunit nang buksan ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang sulat sa mesa na hindi ko napansin kanina. Binalot ito ng alikabok, ngunit mababasa pa rin ang mga nakasulat. Patawarin mo ako, Benji, nandito pa rin ako. Ang mga simpleng salitang iyon ay parang mga sibat na tumusok sa puso ko. Sa kabila ng lahat, narito pa rin si Carlo, sa lugar na ito, hindi matahimik. Alam ko na dapat ko siyang tulungan, ngunit paano?
Paano ko siya ililigtas mula sa lugar na ito? Kinuha ko ang sulat at habang binabasa ko ito ng paulit-ulit, narinig ko ang pagkaluskos ng mga paa sa sahig na kahoy. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang pinto sa dulo ng pasilyo na bahagyang nakabukas na dati ay hindi ko napapansin. Pumasok ako, dala ang lampara at tumambad sa akin ang isang silid na puno ng mga alaala, mga litrato namin ni Carlo, mga bagay na pagmamay-ari niya, at isang lumang radyo na palaging tumutugtog ng aming paboritong musika. Doon ko napagtanto ang tunay na dahilan kung bakit niya ako tinawag. Hindi lamang upang magpaalam, kundi upang magbigay ng kapatawaran sa kanya at sa akin. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod na dapat gawin, narinig ko muli ang kanyang boses. Ngunit ngayon ay puno ito ng pangamba. Benji, huwag kang lalapit. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na bumalot sa akin. At ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw, sumasayaw sa mga dingding. Ang pinto sa likod ko ay biglang sumara at ako'y naiwan sa dilim, kasama ang mga alaala ng nakaraan at ang mga kaluluwang hindi matahimik. Sa takot at pagkalito, sinubukan kong buksan ang pinto, ngunit tila isang puwersa ang pumipigil dito. Ang mga anino ay lalong lumalapit, at ang mga bulong ay naglalakbay sa hangin, mas malakas kaysa dati. Benji, tulungan mo kami. Sa kabila ng takot, alam kong may dapat akong gawin. Ngunit paano ko matutulungan ang mga kaluluwa na tila nawawala sa dilim? At bakit ako ang napili nila? Sa gitna ng aking pag-iisip, naramdaman ko ang biglaang pag-init ng aking bulsa. Hinugot ko ang lumang susi, isang bagay na matagal nang nakalimutan, isang susi na tila may hawak ng sikreto ng lugar na ito. Ang takot ay napalitan ng determinasyon, ngunit ang tanong ay nanatili. Ano ang dapat kong gawin upang palayain ang mga kaluluwang naiwan sa lumang bahay na ito? Ang sagot ay nasa akin na, ngunit kailangan ko lamang itong tuklasin. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatayo ako sa harap ng lumang salamin na nakasabit sa dingding ng lumang bahay na ito. Ang mga alon ng lamig ay dumadaloy sa aking katawan mula ulo hanggang paa, na para bang ang paligid ay biglang nabalot ng yelo. Nagsimula akong magduda kung tama bang pumasok ako sa bahay na ito, ngunit wala na akong oras para umatras. Kinailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Ang tawag sa pangalan ko na hindi ko pa rin maipaliwanag ang bumabagabag sa akin. Paulit-ulit kong naririnig ito, isang boses na pamilyar, ngunit hindi ko mahanap kung saan nagmumula. Para bang bumubulong ito sa hangin, isang malamig na hininga na tinatawag ako pabalik sa nakaraan. Habang nakatitig sa salamin, isang anino ang biglang lumitaw. Hindi ito ang aking refleksyon. Sa likod ko, sa mismong gilid ng aking paningin, ay isang figura. Isang figura na imposibleng makalimutan, si Carlo. Ang kaibigan kong matagal nang nawala. Ang kaibigan kong akala ko'y patay na. Carlo? Tanong ko, nang hindi makapaniwala. Ikaw ba yan? Ngunit walang sagot. Sa halip ang anino ay naglaho, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na dumaan sa aking likuran. Nalito ako, hindi makapaniwala sa aking nakita. Bakit siya nandito? Ano ang nangyari sa kanya? Ang dami kong tanong na walang sagot. Nagpatuloy ako sa paggalugad sa lumang bahay, umaasa na makahanap ng kahit anong pahiwatig na magbibigay linaw sa mga nagaganap. Ang bawat silid ay puno ng alikabok, mga lumang kasangkapan, at mga alaala ng nakaraan. Bawat hakbang ay naglalabas ng mga tunog mula sa mga kahoy na sahig, at hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba sa bawat kaluskos. Nang marating ko ang atik, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, at mula sa loob, naririnig ko ang marahang pagtawag sa aking pangalan.
Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, mababa at puno ng dalamhati. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at pumasok sa madilim na espasyo. Ang liwanag mula sa maliit na bintana ay sapat lamang upang makita ang mga lumang bag at kahon na nakaimbak doon. Ngunit higit sa lahat, sa sulok ng atik, may isang bagay na nakahilig. Isang lumang plaka na may nakaukit na mga pangalan. Isa sa mga iyon ay pangalan ni Carlo. Muli, narinig ko ang kanyang boses. Tulungan mo ako. Isang pakiusap na puno ng hinagpis. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala pa ring tao. Ang boses ay nagmumula sa plaka mismo, sa pangalan ni Carlo. Para bang ito ang kanyang huling mensahe, isang tawag na hindi ko kayang balewalain. Nilapitan ko ang plaka, at habang ginagawa ko ito, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Pinaparamdam ang presensya ni Carlo sa paligid. Sa puntong iyon, naisip ko na baka hindi siya umalis. Baka nga natrap siya sa bahay na ito, sa isang dimensyon na hindi ko maarok. Carlo, nandito ako para tulungan ka, sabi ko, habang pilit na inuunawa kung paano ko siya maililigtas. Ngunit bago ko pa man maipagpatuloy ang aking iniisip, isang malakas na tunog ang dumagundong mula sa ilalim ng bahay. Para bang may isang bagay na bumagsak sa sahig. Tumakbo ako pababa. Sinusubukan hanapin ang pinagmulan ng ingay. Sa pagdating ko sa sala, natagpuan ko ang isang lumang libro na nahulog mula sa istante. Binuksan ko ito at sa loob, nakita ko ang mga sulat kamay ni Carlo, mga mensahe na puno ng takot at pagmamakaawa. Nagsusumamo siya na may kailangan siyang gawin, isang bagay na hindi niya tinapos bago siya nawala. At sa huli ng kanyang sulat, isang babala. Huwag kang magtiwala sa anino. Someone said. Nag-freeze ako sa aking kinatatayuan. Ano ang ibig sabihin nito? Sino o ano ang aninong ito? Nang mga sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Isang boses ang bumulong sa aking tainga. Ikaw ang susunod. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Ang aking puso ay kumakabog sa kaba, at alam kong may mas malalim na misteryo sa bahay na ito, isang misteryong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ako nag-iisa. At saka ko naramdaman ang isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat, at ang boses ni Carlo na muling narinig, hindi pa ito tapos. Nang bumalik ako sa katinuan, ang lahat ay tila normal na muli. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Ang lihim ng lumang bahay na ito ay mas malaki kaysa sa inaakala ko, at kailangan ko itong harapin. Hindi lang para sa akin, kundi para rin kay Carlo. Ngunit paano ko haharapin ang isang bagay na hindi ko nakikita? Isang aninong nagtatago sa kadiliman? Ang sagot ay tila nasa akin, sa mga alaala at takot na kailangan kong pagtagumpayan. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ulit ang pagtawag sa aking pangalan. Sa kabila ng nagdaang gabi ng walang tigil na bulong at malamig na simoy ng hangin na tila nakikipaglaro sa akin, nagising ako kinabukasan na may pakiramdam ng kaunting kaluwagan. Ngunit, sa kabila ng bahagyang pag-asa, alam kong hindi pa tapos ang mga misteryosong kaganapan sa lumang bahay na ito. Habang papunta ako sa kusina upang maghanda ng almusal, muli kong narinig ang pagtawag sa aking pangalan. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Sa halip, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam na tila may isang bagay na nais iparating sa akin. Sumunod ako sa tinig patungo sa madilim na pasilyo na ngayon ay tila mas mahaba kaysa dati. Habang naglalakad ako, biglang bumukas ang isang pinto sa kaliwa. Isang malamig na simoy ang bumalot sa akin, ngunit hindi ako umatras. Sa loob ng silid, natagpuan ko ang isang lumang gramophone na tila kusang umandar. Ang lumang kanta na tumutugtog
ay pamilyar sa akin. Ito ang paboritong kanta ni Carlos, ang dating matalik kong kaibigan na matagal nang nawala. Carlos, mahina akong sambit, umaasang maririnig niya ako. Ngunit sa halip na tugon, ang narinig ko ay ang malalim na buntong hininga mula sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang malabong imahe ng isang lalaki na tila naglalakad papalayo sa akin. Hindi ko maiwasan ang kabang dumadaloy sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang tapang na hindi ko maipaliwanag. Sinundan ko ang anyo nito na naglaho papunta sa likod ng bahay. Dinala ako nito sa isang pamilyar na lugar, ang luma at makalat na hardin na minsan naming pinaglalaruan noong mga bata pa kami. Doon, sa gitna ng mga naninilaw na dahon, nakita ko ang isang bagay na nakabaon sa lupa. Sinimulan kong hukayin ito gamit ang aking mga kamay at unti-unting lumitaw ang isang lumang kahon. Ang kahon ay puno ng mga lumang litrato at sulat, mga alaala ng aming pagkakaibigan na matagal ko nang nakalimutan. Habang binubuklat ko ang mga ito, bumalik ang mga alaala ng aming masasayang araw. Ngunit may isang sulat na agad na tumawag ng aking pansin. Ito ay isang liham mula kay Carlos na tila isinulat bago siya nawala. Nakasaad dito ang kanyang takot sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag at ang pakiramdam na may sumusunod sa kanya, isang anino na palaging nasa kanyang likuran. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok at muli kong narinig ang tinig ni Carlos, mas malinaw ngayon. Tulungan mo ako, ang kanyang mga salita. Hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang ibig sabihin, ngunit alam kong ang misteryosong anino ang may kinalaman sa kanyang pagkawala. Nagsimula akong maglakad pabalik sa bahay, dala ang kahon ng alaala, nang bigla kong maramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang paligid ay tila nagbago, ang mga puno ay tila lumalaki, at ang mga anino ay kumakapal. Ang hangin ay naging mas malamig at mas mabigat, na tila pinipigilan ang bawat hakbang ko. Pagpasok ko sa bahay, narinig ko ang mga yabag sa itaas, tila may naglalakad sa pasilyo ng ikalawang palapag. Sumunod ako, dala ang isang kandila upang liwanagan ang madilim na hagdan. Pagdating ko sa itaas, nakita kong ang pinto ng dating kwarto ni Carlos ay bahagyang nakabukas. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at pumasok. Sa loob nakita ko ang mga lumang gamit ni Carlos at sa gitna ng kwarto ay ang kanyang lumang mesa. Sa ibabaw nito, mayroong isang salamin na tila kumikislap sa kabila ng kawalan ng liwanag. Lumapit ako at sa pagkakita ko sa salamin, nakita ko hindi lamang ang refleksyon ko, kundi pati na rin ang anino ng isang tao na nakatayo sa likod ko. Bago pa man ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Hindi ko na mapigilan ang sigaw na kumawala sa aking bibig. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang anino at nawala ang malamig na hangin. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng kwarto. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang mga alaala ni Carlos, ang kanyang mga takot, at ang anino na tila sumusunod sa akin, lahat ng ito ay nagbibigay ng babala na may mas malalim pang misteryo na kailangan kong tuklasin. Sa paglabas ko ng kwarto, isang bagay ang aking napansin sa sahig na hindi ko nakita kanina. Isang maliit na piraso ng papel na tila nahulog mula sa mesa. Pinulot ko ito at binasa. Ang nakasulat dito ay isang pahiwatig na nagpatibok ng aking puso ng mabilis. Ang susi sa lahat ng ito ay nasa ilalim ng lupa. Nangilabot ako sa aking nabasa, ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa ilalim ng lupa, ano ang ibig sabihin nito? May itinatago pa bang lihim ang lumang bahay na ito? Sa paglabas ko ng kwarto, alam kong isang hakbang na lang ang natitira para sa akin.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko ng tulong upang makaharap ang anino ng nakaraan. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagbabadya ng isang hindi magandang pangyayari. Ang malalalim na anino sa bawat sulok ng lumang bahay ay parang mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Ang mga alingawngaw ng aking pangalan ay patuloy na bumabalik sa akin, isang pahiwatig mula sa nakaraan na hindi ko palubos na nauunawaan. Juan. Muling tawag ng tinig na pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan nagmumula. Sa bawat pagbigkas nito, parang may kumakabog na pinto sa ilalim ng aking dibdib, isang takot na hindi ko maipaliwanag. Nagsimula akong maglakad patungo sa direksyon ng boses. Ang bawat yapak ay tila pumapailalim sa isang napakabigat na kasaysayan. Ang bahay na ito, ang lugar na dati puno ng tawanan at alaala, ay naging isang pugad ng kalungkutan at misteryo. Matagal ko nang pinalak na bumalik dito upang harapin ang mga multo ng nakaraan, ngunit hindi ko inasahan na magiging literal ito. Ang mga hakbang ko ay nagdala sa akin sa lumang sala, kung saan ang mga lumang larawan sa pader ay tila nanlalabo sa takip silim. Juan, tulungan mo ako. Ang boses ay tila nagmumula sa likod ng lumang aparador. May kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang buksan ito. Sa likod ng mga lumang damit at gamit, may nakita akong isang lihim na pinto. Isang pinto na hindi ko naalala na nakita ko noon. Sa pag-aalangan, binuksan ko ito. Ang pinto ay nagpakita ng isang mahabang koridor na puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Sa kabila ng takot, itinuon ko ang aking sarili sa paglalakad dito. Ang bawat hakbang ay tila ba nagpapatibok sa aking puso ng mas mabilis. Sa dulo ng koridor, may isang maliit na silid na puno ng mga lumang kasangkapan at mga bagay na tila hindi na nag-aalaw sa mahabang panahon. Doon ko siya nakita, ang anyo ng isang tao, nakatayo sa gilid ng bintana. Ang kanyang likod ay nakatalikod sa akin, ngunit alam kong siya iyon. Si Gabriel, ang aking matalik na kaibigang matagal nang pumanaw. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng malamig na hangin na dumaloy sa silid. Gabriel? Tanong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Unti-unti siyang humarap sa akin at sa kanyang mga mata ay may kirot na hindi ko maipaliwanag. Juan, kailangan kong makaalis dito. Pakiusap niya. Ang kanyang anyo ay tila naglalabas ng kalungkutan na bumabalot sa akin. Ako'y natrap. Hindi ko malaman kung paano. Ngunit ang lugar na ito ay naging aking piitan. Nailanghap ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang multo ng aking kaibigan, natrap sa isang dimensyon na hindi ko lubos na maunawaan. Ang kanyang pagdurusa ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalaing taglay ko. Paano kita matutulungan? Tanong ko. Puno ng determinasyon ngunit may halong takot. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa isang lumang orasan sa gilid ng silid. Ang mga kamay nito ay tila hindi na gumagalaw, natigil sa isang oras na hindi ko mawari kung ano ang kahulugan. Ang orasan, sabi niya, ito ang susi. Kailangan mong itakda ito sa oras ng aking pagpanaw upang makalaya ako. Gusanim tak. Agad-agad kong nilapitan ang orasan. Ang mga kamay nito ay tila mabigat, ngunit sa bawat paggalaw ko ay naramdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalot sa paligid. Itinakda ko ito sa oras na sinabi ni Gabriel sa akin. Isang oras na tila ba may sariling buhay. Ngunit nang bumalik ako upang tingnan siya, wala na siya roon. Ang silid ay biglang nagliwanag at ang malamig na hangin ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan. Ang boses ni Gabriel ay narinig ko sa huling pagkakataon. Isang bulong na puno ng pasasalamat. Salamat Juan, ikaw ang aking kalayaan. Naiwan akong nag-iisa sa silid, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot.
Ang bigat ng misteryo ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa aking pagtalikod, upang lumabas ng silid, may narinig akong isang pamilyar na tunog, isang tawag ng aking pangalan mula sa ibang bahagi ng bahay. Juan. Isang bagong boses, hindi mula kay Gabriel, ngunit mula sa isang anino ng nakaraan na hindi ko pa nakikilala. At sa sandaling iyon, naisip ko, baka hindi lamang si Gabriel ang natrap sa lugar na ito. Sa kabila ng mga bintanang natatakpan ng makapal na alikabok, ang liwanag ng buwan ay bahagyang pumapasok, sapat upang magbigay ng kakaibang anyo sa loob ng lumang bahay. Mahigit 1 linggo na akong naninirahan dito at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong umiigting ang kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa akin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ito, ngunit simula nang marinig ko ang tawag ng aking pangalan sa gitna ng katahimikan, hindi na ako muling nakaramdam ng kapayapaan. Ang bahay na ito ay minsang naging tahanan ng aking matalik na kaibigan, si Marco. Mula nang siya'y mawala sa misteryosong paraan, ang mga tao sa aming bayan ay umiiwas na sa bahay na ito. Subalit ako, dala ng pangungulila at kuryosidad, ay nagdesisyong tuklasin ang mga lihim nito. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa sala, narinig ko muli ang pamilyar na tinig na tumatawag sa aking pangalan, Daniel. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Tumigil ako sa pagbabasa at naghintay, nakikinig sa bawat pintig ng aking puso. Sa kabila ng takot, may kung anong nagtutulak sa akin na sundan ang tinig. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan, palapit sa kwartong dati naming pinupuntahan ni Marco. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang lumang mesa na puno ng mga alaala, mga larawan, mga bagay na nag-uugnay sa aming nakaraan. Subalit sa ibabaw ng mesa, may nakalagay na papel na hindi ko maalala kung kailan ko doon inilagay. Dani, tulungan mo ako. Nakasulat sa papel, gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Marco. Napalunok ako at napaatras, hindi makapaniwala sa nakikita. Paano ito nangyari? Sino ang naglagay nito rito? At habang ako'y naguguluhan, narinig ko muli ang tawag, mas malakas, mas maliwanag, mula sa likod ko. Agad akong lumingon at sa gilid ng aking paningin, may anyo ng lalaki na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa akin. Hindi ko maaninag ang kanyang muka, ngunit alam kong si Marco iyon. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na bumabalot sa akin, at sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nais siyang lapitan. Marco? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ikaw ba yan? Tila isang ilusyong unti-unting naglalaho. Dahan-dahang naglaho ang anyo. Ngunit bago ito tuluyang mawala, lumapit ito sa akin at bumulong. Hanapin mo ang susi. Susi? Ano ang ibig sabihin nito? Bumalik ako sa mesa at sinuri ang mga gamit. Isang luma at kalawangin na susi ang aking nahalungkat. Mula sa isang baul. May kakaibang simbolo na nakaukit dito. Ngunit hindi ko maintindihan. Kinabukasan, nagsimula akong maghalughog sa buong bahay. Naghahanap ng anumang bagay na maaaring buksan ng susi. Tinungo ko ang lumang silong na hindi ko pa napapasok. Sa bawat hakbang pababa, tila ba ang paligid ay nagiging mas malamig at ang kadiliman ay mas lalong bumibigat. Sa dulo ng hagdan, may isang pintong gawa sa bakal. Pinagmasdan ko ito at doon ko napansin ang parehong simbolo na nasa susi. Nanginig ang aking kamay habang isinusuksok ko ang susi sa kandado. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin. Pagpasok ko, nakita ko ang isang silid na puno ng mga lumang gamit at mga kasulatan. At sa gitna, may isang mesa kung saan may nakalatag na mga larawan. Mga larawan ng mga tao, kabilang kami ni Marco, na tila ba minamanmanan sa bawat galaw namin.
Nangilabot ako sa aking natuklasan. Bakit may mga ganitong larawan dito? Ano ang koneksyon nito sa pagkawala ni Marco? Sa isang sulok ng silid, may nakatambak na mga lumang kahon. Binuksan ko ang isa at sa loob nito, may nakasulat na mga tala na nagsasaad ng mga eksperimento, mga pangalan, at mga pangyayari na tila bagawa ng isang baliw. Habang abala ako sa pagtunghay sa mga tala, narinig ko ang mga yabag mula sa itaas. Mabilis akong umakyat, ngunit pagdating ko sa itaas, walang tao. Ang pintuan ng lumang kwarto ay nakabukas, at sa loob may mga bagong sulat na nakakalat sa sahig. Nang pulutin ko ang isang papel, nakasulat doon ang mga salitang, "Nagsisimula pa lang ito, Daniel?" Napatingin ako sa paligid, binabalot ng takot at pagdududa. Sino ang naglagay ng mga ito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? At bago ko pa man ito mapag-isipan, narinig ko muli ang tawag ng aking pangalan mula sa kadiliman ng bahay. Alam kong hindi pa ito tapos, at ang mga lihim ng lumang bahay na ito ay patuloy na magbubukas ng mga bagong pinto. Mga pinto patungo sa katotohanan na maaaring hindi ko pa handang malaman. Habang patuloy kong pinagmamasdan ang paligid ng lumang bahay, tila hindi ko maiwasang balikan ang mga alaalang bumabalot dito. Ang mga yapak ko sa sahig na yari sa kahoy ay tila may sariling musika. Bumabalik sa akin ang mga pag-uusap at tawanan ng aming kabataan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bumabagabag sa aking isipan. Ang tawag na iyon ng pangalan ko na walang katao-tao sa paligid. Nang mga nakaraang gabi, hindi ako makatulog ng maayos. Ang bulong ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng bintana ay parang mga hikbi ng multo, at ang anino ng buwan sa sahig ay tila mga kamay na umaabot sa akin. Sa bawat sulok ng bahay, may mga paalala ng nakaraan. Ngunit sa bawat kislap ng alaala, may kasama itong kilabot na hindi ko maipaliwanag. Siya nga pala, si Miguel, ang matalik kong kaibigan noong kabataan. Siya ang parating kasangga ko sa lahat ng bagay, ngunit sa isang iglap, nawala siya sa amin. Naiwan sa akin ang mga tanong at panghihinayang. Ngunit ngayon, isang pag-asang maaari pa siyang naririto, kahit sa anong anyo. Ang naisip kong ito'y nagbibigay daan sa aking bumalik-balik sa lumang bahay na ito. Sa kabila ng panganib na dala ng mga bulong at tawag na walang katauhan. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa dating aming silid-aralan, naramdaman kong biglang lumamig ang paligid. Ang mga ilaw ng lampara ay tila nang hina, ngunit pinilit ko pa ring manatili. Nagsimula akong magmuni-muni. Bakit nga ba ako nandito? Ano ba ang inaasahan kong matuklasan? Habang nag-iisip, may narinig akong naglalakad sa pasilyo. Hindi ito ang pangkaraniwang tunog ng aking sariling hakbang. Mabigat, mabagal, at tila may hinahanap. Tumayo ako. Ibinaling ang aking tingin sa pintuan at halos hindi huminga habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Nang biglang bumukas ang pintuan ng walang paalam, nanginginig kong sinilip ang lumang kahoy na pinto. Walang katao-tao, ngunit ang pakiramdam ko ay may nakatayo sa harap ko. Nang biglang, narinig ko ang pangalan ko, ang boses ay pamilyar at malambing, ngunit puno ng pighati. "Miguel?" Tanong ko nang may kaba. Walang sumagot, ngunit naramdaman ko ang kanyang presensya. Isang malamig na hangin ang dumaan sa akin. Bigla kong naalala ang aming huling pag-uusap ni Miguel. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga plano, at ang kanyang mga pinagsisisihan. Paano kung hindi siya talaga umalis? Paano kung siya'y naiwan sa bahay na ito, naghihintay ng pagtubos? Sa aking muling pag-iisip at paggunita, napansin kong ang mga pinto at bintana ng bahay ay tila mas bumibigat sa aking pakiramdam. Parang pilit akong pinipigilan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang marahang paghawak ko sa aking balikat.
Nagpigil ako ng sigaw, ngunit hindi ko nagawang hindi manginig. Miguel, ikaw ba ito? Bulong kong muli, puno ng pag-asang sana'y marinig ng kahit sino. Ngunit ang kasunod na nangyari ay mas ikinagulat ko. Ang mga ilaw ay biglang nagpatay-sindi at sa bawat pagpatay ng ilaw ay tila may nakikita akong anyo sa isang sulok. Hanggang sa isang pagkakataon, nagtagpo ang aming mga mata. Ang anyo ay hindi na ang dating Miguel na kilala ko. Siya'y parang anino, ngunit may dala pa ring pahiwatig ng aming pagkakaibigan. Tulungan mo ako, bulong niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila may bigat na hindi ko mawari. Nagsimula akong makaramdam ng kaba na tila pinipiga ang aking puso. Ano nga bang tulong ang kailangan niya? Ano ang dapat kong gawin para makalaya siya? Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, biglang naglaho ang anyo niya at ang pintuan ng silid ay biglang nagsara. Naiwan akong nakatayo, nanlalamig at puno ng tanong. Ngunit ang isang bagay ay malinaw sa akin. Hindi ko siya maaaring pabayaan muli. Sa puntong iyon, napagtanto kong kailangan kong tuklasin ang lihim ng lumang bahay na ito. Alamin ang dahilan ng pagkakatrap ni Miguel at sa wakas, gabayan siya patungo sa kanyang kapayapaan. Ngunit paano ko ito gagawin kung sa likod ng bawat pintuan at sa bawat anino ay tila may nakatagong panganib na nag-aabang? Habang nakatayo ako sa silid at aralan, isang bagay ang nagbigay daan sa aking mga mata. Isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang litrato naming magkaibigan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salitang hindi ko matandaan kung kailan ko isinulat. Ang lihim ng kalayaan ay nasa pagtuklas. At sa sandaling iyon, alam kong simula pa lamang ito ng isang mas malalim na misteryo na kailangan kong harapin. Isang misteryo na maaaring magdala sa akin sa kasagutan o mas malalim na kadiliman. Ang ulan sa labas ng lumang bahay ay tila walang balak tumigil. Ang mga patak nito'y bumubuo ng isang nakakatakot na simponya sa bubong. At ang hampas ng hangin ay parang mga bulong na nagmumula sa isang mundo na hindi ko nakikita. Nakatayo ako sa gitna ng sala, pinagmamasdan ng anino ng mga sumasayaw na dahon sa dingding. Matagal ko nang alam na ang lugar na ito ay hindi karaniwan. Ngunit ngayon ay mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag, Adrian. Isang pabulong na tinig ang pumukaw sa akin mula sa aking pag-iisip. Sa kabila ng ingay ng ulan, ang pagtawag na iyon ay tila malapit, halos kasabay ng tibok ng aking puso. Walang ibang tao rito. Alam kong ako'y nag-iisa. Ngunit paano ko ipapaliwanag ang paulit-ulit na tawag na ito? Marahan akong lumingon sa paligid. Sinubukang hanapin ang pinagmulan ng tinig. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ko. Bagaman alam kong maaaring wala talagang sasagot. Ang katahimikan ng bahay ay tila nagpapaigting sa kabog ng aking dibdib. Sa isang iglap, ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik. Ang lumang bahay na ito ay minsang naging tahanan ng masasayang alaala kasama ang aking matalik na kaibigang si Leo. Ngunit mula nang mawalan siya ng buhay sa isang trahedya, hindi ko na ninais pang bumalik dito. Hanggang ngayon, muli na namang tumawag ang tinig. Adrian. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila dumaan sa aking likuran. Nagpapataas ng mga balahibo sa aking batok. Ang takot ay unti-unting lumalamon sa akin. Ngunit may bahagi sa akin ang nagsasabing manatili at tuklasin ang katotohanan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa hagdanan. Bawat hakbang ay nagdudulot ng tunog na tila mga sigaw mula sa kahoy na sahig. Ang mga alaala ng mga tawanan at kwentuhan namin ni Leo ay bumabalik sa akin, kasabay ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit ako ang naririnig niya? Bakit ngayon? Nang makarating ako sa ikalawang palapag,
Napansin kong bukas ang pinto ng silid na dati naming tinutulugan. Ang pinto ay bahagyang umiindayog, tila inaanyayahan na kong pumasok. Leo, tanong ko. Bagaman alam kong wala ng Leo na sasagot. Pagpasok ko, isang malamig na hangin ang bumalot sa akin. Ang silid ay tila hindi nagalaw mula nang huli naming pagstay dito. Ang mga lumang litrato namin ni Leo ay nakasabit pa rin sa dingding. Ang mga larawan ng aming mga ngiti at masasayang alaala. Napatingin ako sa salamin sa gilid ng silid at doon ko siya nakita. Isang aninong hugis tao, nakatayo sa likod ko. Ang mga mata nito'y tila nagsusumamo, puno ng kalungkutan at pangungulila. Adrian, muli niyang tawag. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw at mas puno ng damdamin. Sa puntong iyon, naunawaan ko, si Leo ay nasa harapan ko o kung ano man ang natitira sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, takot, lungkot, galit. Ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na hindi ko siya kayang talikuran. Leo, paano kita matutulungan? Tanong ko, pilit na inuusal ang mga salitang sa tingin ko'y nais niyang marinig. Sa isang iglap, ang paligid ay tila nagbago. Ang silid ay naglaho, at kami ay nasa isang lugar na puno ng liwanag at init. Isang lugar na tila puno ng kapayapaan. Naroon si Leo, ngumiti sa akin ng kanyang pamilyar na ngiti. Kailangan mong malaman ang katotohanan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng isang kakaibang katiyakan. Ngunit bago ko pa man siya matanong, bumalik kami sa silid. Ako'y nag-iisa na naman. Ang presensya ni Leo ay naglaho na tila isang panaginip. Ngunit may iniwan siyang bagay, isang lumang diary sa ibabaw ng kama. Isang bagay na hindi ko napansin kanina. Dahan-dahan kong binuksan ang diary. Ang mga pahina nito'y puno ng mga sulat kamay ni Leo. Sa bawat pahina ay mga kwento ng aming kabataan, mga lihim na hindi ko kailanman nalaman. Ngunit sa huling pahina ay isang mensahe na tila sinulat niya bago ang trahedya. Adrian, kung nababasa mo ito, nangangahulugan na ikaw ang tanging nakakaintindi. Ang bahay na ito'y may lihim na kailangan mong tuklasin. Huwag kang matakot sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Nagsimula akong magtanong sa sarili. Ano ang lihim ng bahay na ito? At paano ito makakatulong kay Leo? Ang mga tanong na ito'y nag-iwan sa akin ng isang hindi maipaliwanag na kaba at pagnanasa na alamin ang buong katotohanan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko na ang bawat sagot ay maaaring magdala sa akin ng mas maraming katanungan at panganib na hindi ko pa nakikita. Ang malamig na simoy ng hangin ay sumanib sa mga pader ng lumang bahay na tila bumubulong ng mga lihim na hindi ko pa natutuklasan. Humakbang ako pababa sa hagdan. Ang mga lumang kahoy na sahig ay umuungol sa bawat hakbang ko. Ang dilim ay bumabalot sa paligid ko, ngunit mas sanay na ang mga mata ko sa mga anino kaysa sa liwanag sa mga panahong ito. Sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman ko ang presensya ni Ramon, ang dating kaibigan kong nawala na sa mundong ito. Ang kanyang mga tawag ay hindi na bago sa akin. Ngunit sa gabing ito, may kakaibang bigat ang dala ng kanyang boses. Para bang ang bawat pagbigkas ng pangalan ko ay may kasamang pakiusap na hindi ko mawari. Julius, ang tawag na bumalot sa akin mula sa likod ng isang pinto. Nag-atubili akong buksan ito, ngunit ang kuryosidad at takot ay nagtulak sa akin na itulak ang pinto. Ang silid ay walang laman, ngunit ang malamig na simoy ay tila mas malakas sa loob, sa sahig. Nakita ko ang mga bakas ng yapak na hindi ko maalala kung kailan ko huling nakita. Pumasok ako at naramdaman ko ang bigat ng presensya ni Ramon. Hindi ko na siya nakikita, ngunit alam kong naroon siya. Nakatingin, naghihintay. Ano ang kailangan mo, Ramon? Tanong ko, umaasang may sagot na darating.
Sa halip narinig ko ang mga yabag na tila nagmumula sa itaas. Agad kong tinungo ang hagdan. Ang ingay ng aking mga hakbang ay tila sinasabayan ng mga yabag mula sa itaas. Umakyat ako, dinig na dinig ang tibok ng puso ko, na parang kasabay rin ng yabag sa itaas. Pagdating ko sa ikalawang palapag, nakita ko ang isang silid na bahagyang nakabukas. Ang ilaw sa loob ay pumapailan lang mula sa isang lampara na hindi ko maalala kung kailan ko huling binuksan. Sa loob nakita ko ang isang lumang libro na nakabukas sa gitna ng lamesa. Lumapit ako at binasa ang mga pahina. Sa mga linyang nakasulat, napagtanto ko ang isang lihim na matagal nang nakabaon. Ang kwento ng isang pagkakaibigan na nauwi sa trahedya. Ang aming kwento ni Ramon. Ang mga salitang nakaukit sa pahina ay tila nagsasalaysay ng isang nakaraan na pilit kong kinalimutan. Ang mga alaala ng aming huling pagkikita, ang mga hindi nasabing salita, at ang hindi inaasahang pangyayari na nag-iwan sa akin ng matinding pagsisisi. Nang biglang may malamig na hangin ang dumaan sa silid, ang mga pahina ng libro ay biglang nagliparan at doon ko nakita ang mga salita na tila sinulat ng kamay ni Ramon. Tulungan mo akong makaalis, ang nakasulat sa isang piraso ng papel na nakaipit sa libro. Ang mga salita ay tila pumukaw sa isang bahagi ng aking isip na matagal nang natutulog. Bumalik ang boses ni Ramon, mas malinaw at mas desperado. Julius, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko kayang makaalis mag-isa. Sa puntong iyon, naintindihan ko na ang mga tawag ni Ramon ay hindi para takutin ako, kundi para humingi ng tulong. Natrap siya sa pagitan ng dalawang mundo at ako lang ang may kakayahang palayain siya. Ngunit bago ko pa man matapos ang aking pag-iisip, isang malakas na dagundong ang narinig ko mula sa ibaba. Ang buong bahay ay tila nanginig at naramdaman ko na para bang may puwersang nagtutulak sa akin pabalik sa sala. Nang bumaba ako, nakita ko ang isang anino na nakatayo sa gitna ng sala. Isang anyo na pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag. Ito ay si Ramon, ngunit hindi na siya ang kaibigan kong kilala ko. Ang kanyang anyo ay parang isang halimaw na nabuo mula sa pagkakulong at poot. Julius, muli niyang tawag, ngunit ang boses ay puno ng pighati at galit. Bakit mo ako iniwan? Sa kabila ng takot, lumapit ako. Alam kong kailangan kong tapusin ito. Ramon, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero gagawin ko ang lahat. Ngunit bago pa man ako makalapit, biglang naglaho ang anino at ang pinto ng bahay ay biglang bumukas ng malakas. Tila may puwersang nagtutulak sa akin palabas. Naiwan akong nakatayo sa malamig na hangin sa labas ng bahay. Nag-iisip kung paano ko matutulungan ang isang kaibigan na matagal nang nawala. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin ang nagsasabing, hindi pa ito ang katapusan. At sa likod ng aking isipan, narinig ko muli ang kanyang boses. Julius, babalik ako.